What's up guys? Magandang hapon sa atin. Ayan, nandito tayo sa ating mga pananim na mga dragon fruit. Chine-check natin kasi yon kada semana ko pumupunta dito. Kaya yon, ang pag-uusapan natin ngayon is may nagtatanong sa akin kung maganda ba yung kitaan or pagpa-farming ng ating mga dragon fruit. Kaya yun ang tatalakayin natin at kumbaga pabibigyan ko kayo ng tips kung magkano ang kitaan ng ating mga dragon fruit. Kaya yun guys, samahan nyo ako sa aking pagbablog, and this is my farming dragon fruit. Kaya let's go! Ayan guys, magandang hapon. Oh, imuna na. Ayan po. Yung tatalakayin natin ngayon at pag-uusapan guys ay paano bang kitaan dito sa ating pagda-dragon fruit. Kasi may nagtatanong sa akin, ilan ba or ano bang gagawin kapag magtatanim ng dragon. Actually guys, yung pagtatanim natin ng dragon fruit is kuwan talaga yan. May kitaan talaga sa ating pagda-dragon fruit. Kasi yung pagda-dragon fruit kasi is every year po namumunga yung dragon fruit. What if kung meron kang 50 poste o 50 poste ng dragon fruit ganito, kung meron kang 50 na ganito, 50 ka poste ang tawag dyan. Pag may 50 ka, equivalent yan kung mamumunga sa isang poste is mamumunga siya ng 1 kilo. Kilo lang or 2 kilos or sa 2 kilos is ang abton anak guys is nasa mag-harvest ka sa dragon fruit is every month. Every month ka. Mag-i-start po ang fruiting season ng ating dragon fruit is nasa March hanggang Nobyembre po ang kayang i-produce na maraming bunga ng ating mga dragon fruit. Yun. Kaya kung meron kang tanim o nakatanim ka ng 50 poste sa ating 50 poste ng mga dragon fruit ng ganito, katulad nito guys, yung tanim ko sa aking ugangan ganito. Napadaan ito napadaan. Napanagilo na pa mangudang gilo. Hindi ko bulo na. Dadanaw. Katulad nito guys, katulad nito. Wala pa lang ito pag may ganito ka na 100, ito sa aking ugangan is nasa 50 po ito. 50 poste po yung natanim niya. Ngayong March kung mapoproduce siya ng 2 kilo lang, 2 kilo 2 kilo, mapoproduce siya ng 2 kilo is may 100 kilos yung harveston every month. Diba? I-times na nimo bisag 6 lang. Sa 6 month, i-times na nimo, may kikita ka dyan ng 80,000. 80,000 po ang kitaan, pero hindi pa ito lang na 2 kilos lang ang i-produce ng ating mga dragon fruit. Kasi naghihibi yan Hindi lang po naghihibi. Kabalo ba mo? Nagdidif yan. Maraming i-produce na bunga yung ating mga pananim. Kaya hindi talaga natin matsansa kung ilang bunga, pero sa ako talaga ang ipoproduce talaga ng dragon fruit sa lagma is nasa 5 kilos. Kasi pag ganito kasi is magbubunga na yan ito rin magbubunga, magpuproduce ng bunga, at ito rin magpuproduce ng bunga, at hindi lang yan, at marami pang iba. Kaya ang kitaan talaga ng pagda-dragon fruit is maganda talaga. Kaya ito talaga yung gusto kong itanim. Hindi lang po base of sa ako na kumikita, we need din natin silang ilalove. Kasi kapag nagpa-farming ka, kailangan mo talaga ilalove yan. Ikikare mo yan wag lang na ang gusto mo lang is kumita. Gusto mo lang kumita. Although need natin kumita, pero mas tagaan jud nato importansya yung ating mga pananim na dragon fruit. Ayan po yung isaw, nag-harvest na. Ayan po, nag-harvest siya ng kapayas. Ayan. Daghan lagi to. Yes. Daghan po. Ganyan po kung gusto kayong magtanim, kung yung gusto sa nagsulti sa ako kung magkano kitaan ng dragon fruit is nakadepende po 'yan. Nakadepende po 'yan sa
kung magkano or ilan yung iproproduce na bunga. Ito is na mga 9 months pa lang ito na mga dragon fruit. Mga 9 months. Pero ngayong Marso is dadami talaga yan. Dadami ang iyang iproproduce na dragon fruit. Kaya yun, nag-a-add ang akong ugangan og almost nag-a-add pa siya ng 60. Ito po yung poste. Ito po yung tinatawag na poste. Pag meron kang ganito nga 50 poste, i-divide nimo sa isa ka kilo lang yung bunga or 2 kilo ng ganito yung iproproduce niya na bunga, is may kita ka na yun na 100 every month ka mag-harvest. 100 kilos ang harvest sa isa lang kaposte. Naka-harvest ka ng 2 kilo, equivalent sa 50 kilos na 50 poste na itinatanim mo, nag-produce siya ng 100 kilos, is may kita ka sa equivalent sa 7 or 8. Kay kasi 8 month or 9 month magproproduce yung dragon fruit natin na maraming bunga. Kasi March, April, May, June, July, August, September, October, mga 8 siya. 8 ka monthly. Sa 100 kilos, every month ka nag-harvest ng 100 kilos. I-times ni mo na sa 100 lang ang kilo. Kasi yung per kilo namin dito sa amin na nasa kuan talaga 100. Aabot pa yan, nakadepende yan. Kasi may mga kuan talaga, may mga dragon fruit na mahal ang bintahan. Nasa 150, 180. 180 po ang bintahan ng ating mga dragon fruit. Pero kung nagdi-dip na talaga siya is nasa 100. Nasa 100 talaga. Kaya di natin matsansa kung ilan yung iproproduce ng bunga ng ating mga dragon fruit. Ayun, sa nagtatanong sa akin kung ilan ba dapat ang kitaan sa papafarming ng dragon fruit. Actually, nakadepende talaga yan. Nakadepende yan kung ilan yung iproproduce ng bunga ng ating dragon fruit. Pero sa ako talaga, kumbaga padugay na ko nagtanom og dragon fruit, hindi lang 2 kilos ang iproproduce ng ganito. Isa ka poste, hindi lang ganito yung iproproduce nila. Kundi nasa 5 talaga, 6 kilos or 4 kilos. Dili talaga. Kasi ang bigat kasi yan eh. Ang dragon fruit mabigat po yan. 2 lang po yung kilo, ay 2 lang po sa isa ka kuha, 2 lang ang 1 ka kilo dyan. Kaya ganyan talaga. Yung nagtatanong sa akin kung maganda ba ang kita ng dragon fruit. Maganda. Actually guys, dito sa amin, yung talagang nagtatanim dito is mga retirement na maestra. Yung nagre-retire. Na pag-retire nila, magtanom sila. Kasi dito sa amin, Maginaw, nagtatanim sila ng kuan. Yung mga retirement na maestra, ito yung target nila. May bumibili ng cuttings gali na akin, yung nagbili din akin ng cuttings, ito po itatanim din niya sa kanyang farm. Kanyan. Kana po siya, ang gustong bumili nito is Siman. Nag-invest siya ani kay gusto siya magtanom og dragon fruit. Napakadagan yung order niya guys, napa doon sa taas. Yung order niya is nasa 1,000 yung order niya sa cuttings. 100 cuttings po. Kaya yun, ang mga sa amin lang dito talaga, mga retirement na mga maestra, ito talaga yung ginagawa nila, magtanim ng dragon fruit. Kasi maganda talaga, may kitaan talaga sa dragon fruit. And then ang dragon fruit, hindi siya katulad ng mga ibang prutas diya nga ngayon namunga siya every year. Di na rin siya mubunga sa next year. Hindi. Ang timbunga talaga, ang peak season sa ating dragon fruit is mag-i-start talaga yan sa March. Nanagali na sa uban, ang uban area na is na nasa February, February, March, April. Ang February na nasa uban lugar na naibunga. Nakadepende sa lugar po yan. Nakadepende po sa lugar. Kaya yun guys, laban-laban lang talaga tayo dito sa pagpa-farming. Yun yung kasamahan ko, papugi-pugi pa dyan. Ayan po guys. Kaya yung pag-vlog natin dito, sulod na tong. Sulod na. Katong suladan ba?
isulod na. Ayan po guys, nalimot ako sa akong salty. Basta ganyan po guys, kung gusto kayo magtanim ng dragon fruit, unang-una alagaan nyo para bibigyan kayo ng mahigit pa sa inaasahan yung bunga. Kasi sa akin dito, inaalagaan ko talaga kaya binigyan ako ng bunga. Ako, actually guys, kunti lang tong akin. Nasa 20 lang pero kabalo mo, naka-income na ko almost ani og 60k. 60k yung nakita ko dito sa aking pagda-dragon fruit. Kunti lang ito. Nasa 20. Oh, 20, mga 20 plus o 20 plus lang yung poste ko ng dragon fruit. Pero binigyan tayo kasi inalagaan natin eh. Kapag inalagaan mo yung mga pananim mo, ay ganyan talaga. Bibigyan ka sad ng maraming bunga na hindi mo inaakala. Kaya yun guys, laban-laban lang tayo dito sa pagpa-farming. Ayan po. Uuwi na rin kami. Chine-check ko lang yung kwan, magsagbot na po do. Palimpyuhan na po na ako ni. Andin kumukulog na yung kaulapan natin. Kumukulog na. Kaya yun guys, nakaanhil lang tayo ni para may pang-upload tayo sa ating YouTube channel kasi yun guys, hindi ako makapunta permanente sa aking farm kasi yun, hindi pa timbunga. Pero pag magtimbunga na halos kada adlaw jud ko mag-ani sa akong farm. Halos kada adlaw jud ko. Nay kwan di atong, nay PC. PC is anitong be. Pwede ma-PC ani mo tong. PC is anitong be, ipadikit na ako di atong bo. Sige na tong bo. Kay para mo kwan siya tum, kapot bitaw siya tum. Saban di dato ni Rizal. Ha? Saban ka. Ni. Kay ikon bito. Punda bito. Ni. Ito ba punda man taong siblan. Wala asa man sa nakuha nga punda. Ya. Ha? Ya. Gilabay? Ya magisulod na sa ako. Awa, ayan na. Kana na. Sige na. Punda na manza. Dili. Sige na, di na gamiton. Panglabog-labog na na. Sige, pasok ba? Iktis, ano ba hikti? Yan po, ito po yung kwan ko. Cultivaria, ha? Pangita sa gikot. Ako sa ni kwan nung lagi. Kisayang manggod ni. Munga na ni karong kwan guys. So, ito po yun si, ibang variety po ito ha. Iba po itong variety. Kaya lagyan namin ng hikot dari para dili siya makuan, dili siya makunon. Nagkaugat na siya guys. So, tignan nyo. Once nga magkaugat na yung dragon fruit natin, once nga magkaugat na yan, is tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan sa taas. Kaya ito, kailangan po natin siya ipadikit dyan sa ating ginawa nga poste para magkaugat siya. Katulad dyan, may ugat na rin. Di ba? Napakaganda. Kaya ganito ako mag-aalaga kapag naka-ani ko diri. Gusto ko kanatong gusto ko talaga siya ipikit talaga nakin siya. Nakaligid dito to ligid mga irog ligid po na nakay bakante ba. Sige sabi hinahinaya hindi. Sige okay. Saan nga color kuha na siya takupin na siya kwantong sobra na 2 kilo yung kuha na unod. Yan na ito nga okay na lang na siya basta kanilang sige, kamay lang. Sige guys, ayan. Dito na lang din kami para uuwi na kami kasi kuan na pa man danitong harvest to. Yun, ganyan lang po ang kung gusto mo magtanim or kung gusto ba kayo magtanim ng dragon fruit is alagaan lang talaga. Gikuha na ni mo? Ha? wala na. Wala na, okay na. Uli na ta. Ayan, aalis na kami guys. Aalis na kami. Kaya yun, kasaglit lang mi dito kasi nagla-live din ako doon sa baba. Nagla-live din ako. Ayan, let's go, uuwi na kami.